Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 16, talata 1 hanggang 6. Pinaalala ang pista ng Paskwa. Ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Paskwa para kay Yahweh na inyong Diyos. Sapagkat unang buwan nang ilabas niya kayo sa Ehipto. Mag-aalay kayo ng tupa o baka bilang handog na pangpaskwa sa lugar na pipiliin niya. Sa pagkain ninyo ng handog na ito, huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, ang kakainin ninyo ay tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng pagtitiis. Gagawin ninyo ito bilang pag-alala sa inyong pag-alis sa Ehipto. Sa loob ng 7 araw na iyon, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa nasasakupan ng inyong lupain. Huwag din ninyong pababayaang umagahin ang kahit kapiraso ng inihandog ninyo sa gabi. Ang paghahandog ay huwag ninyong gagawin sa loob ng inyong bayan, kundi sa lugar lamang na pipiliin ni Yahweh. Ito'y iaalay ninyo paglubog ng araw, sa oras ng pag-alis ninyo noon sa Ehipto. Amen. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 16 na kabanata ng Deuteronomio, versikulo 7 hanggang 12. Ang 3 kapistahan. Doon ninyo ito iluluto at kakanin sa lugar na pipiliin niya. Kinaumagahan, babalik na kayo sa inyo-inyong tolda. 6 na araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may lebadura. Sa 7 araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Sino may huwag magtatrabaho sa araw na yaon. Pagkalipas ng 7 linggo, mula sa unang araw ng paggapas, ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga linggo. Sa araw na yaon, dalhin ninyo kay Yahweh ang inyong kusang handog mula sa inyong ani, ayon sa biyaya niya sa inyo. Kasama ninyo sa pagdiriwang ang inyong sambahayanan, mga alipin, ang mga Levitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga babaeng balo. Ito'y gaganapin ninyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Huwag ninyong kalilimutang kayo'y naging alipin din sa Ehipto, at sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 16, versikulo 13 hanggang 17. At ang sabi, 7 araw na ipinagdiriwang ninyo ang pista ng mga tolda, matapos iligpit sa kamalig ang inyong inani at mailagay sa imbakan ng katas ng ubas, isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, ang mga Levita, mga dayuhan, mga ulila, at mga babaeng balo. 7 araw kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para makapagdiwang kayong lahat. Sa loob ng 1 taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses sa harap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng mga sanlinggo, at pista ng mga tolda, magdadala sila ng handog tuwing haharap. Ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy chapter 16, verse 18 to 22. Maghahalal ka sa iyo ng mga hukom at ng mga pinuno sa lahat ng iyong mga pintuang daan na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ayon sa iyong mga lipi at sila ihatol sa bayan ng matuwid na paghatol. Huwag kang magliliko ng paghatol. Huwag kang tatanggi ng mga pagkatao. Ni kukuha ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid. Susundin mo ang tunay na katuwid-tuwiran,
upang mabuhay ka at manahin mo ang lupain na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang magtanim saya ng asera ng anumang kahoy sa siping ng dambana ng Panginoon mong Diyos na gagawin mo para sa iyo. Magtatayo ka para sa iyo na pinakaala-alang haligi na kinapupuutan ng Panginoon mong Diyos. This is the word of God. Amen.